Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie. So ngayon sa video na to, sasagutin ko ang mga comments sa ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Shout out kay Winifred. Tinatanong niya kung andito na ba raw ako sa Pilipinas. So ang sagot ko sa tanong ng kabayan, yes, dumating ako dito sa Pilipinas noong October 20, 2025. Papasok na kami sa airplane, guys. Pero mas marami akong badleho kaysa chukleho. Iba ko dito ay sila kung tutuwahan rin parang may parang followers. Kain tayo. Hindi naman update. Sarap. Wala yung bip-bip pala sila. Bip-bip. Mas marami yung yan. Meron silang tawag dito, dessert. Ito dessert. Dessert nila. Asa pa yung manok dito? Parang kulay lang naman. Dessert. Kulay lang. Ripoli. Yung kulay maroon, yan. Tapos na, ma'am? Oo, yan dalawa lang. Wala ka na dyan, ma'am. Please mo, pang-lunch namin ito. Tumami ako pang-lunch. Wait lang. Real, pwede mong papalit? Pwede kami naman kapalit sa lahat. Saglit lang. Alam katin ko na yung aking wallet. Para may karga. Pagkain, ma'am. Hindi ba Hindi, ma'am. Pukunin po, ma'am. Tapos dalhin niyo po rin, ma'am, sa unahan. May transfer po. Madami pa po yan, ma'am. Madami pa. Oo, madami pa po. Antayin niyo lang. Ano yun? Sir, okay na yan? Oo, Okay na ma'am. to? Basta mula sa puso. Okay. Huwag lang ang puso. Ma'am, may magalit ito. Salamat, sir. Salamat. Kahit
Kuha kita ng bagong lalagyan. Oh, doon. Meron naman doon. Yan mo ako hawak. Natapos ko yung 2 years na kontrata ko sa Riyadh. Hindi na ako bumalik sa Riyadh dahil may problema din ako sa aking employer doon. Ano kasi sila, yung hindi sila nagbibigay ng sapat na pagkain sa kanilang kasambahay or sa kanilang kasambahay. So, hindi na ako bumalik sa kanila, hindi na ako nag-renew ng aking kontrata. Tinapos ko lang yung 2 years na kontrata ko sa kanila at nag-decide ako na mag-exit na. So, hindi rin binigay yung civil ID ko ng amo ko. Ang binigay lang sa akin yung passport ko at saka plane ticket. Tsaka ako na rin ang gumawa ng e-travel ko. So, sariling sikap talaga ang paggawa ko sa e-travel para tuloy-tuloy yung pagbiyahe ko. Kasi kailangan yun sa airport. Yun ang mga hinahanap nila kapag pauwi ka na ng Pilipinas. E-travel, passport, tsaka plane ticket. Yun ang importante hahanapin sa airport. So, yun ang sagot ko sa tanong ng kabayan. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. So, next, proceed naman ako sa comment ni kabayan Lini. Shoutout sa iyo, kabayan. Ang tanong niya sa akin tungkol naman sa real. Sabi niya dito sa comment niya, ma'am, pakisend po yung palitan ng piso sa real. Kapag gusto mong makita, kabayan, ang palitan, hindi kasi pare-pareho ang palitan sa piso at saka sa real. Kapag gusto mong makita yung palitan, punta ka lang sa Google at i-search mo yung exchange rate ng real to piso. So, i-search mo lang siya, kabayan, lalabas yun kung magkano ang palitan. Pero, hindi yun eksakto na yun talaga yung palitan. Kasi, iba-iba yung palitan dyan sa Saudi. So, kapag pumunta ka sa remittance dyan, may kunting kaibahan din yung palitan nila. Pero, kunting pagkakaiba lang. At, kapag sa STC naman ang gagamitin mo, may kunting diferensya. Pero, mas makaano ka, kumbaga mas less hassle kapag STC Bank 2 GCash ang gagamitin mo sa pagpapadala kaysa pupunta ka pa sa mga remittance dyan sa Saudi Arabia. So, kung gusto mong makita yung palitan ng real to piso, pumunta ka lang sa Google at i-search mo doon yung exchange rate ng real to piso. Doon mo makikita, kabayan, ang palitan. So, yun ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, sa comment mo sa previous ko na video. At mag-proceed naman ako sa comment ni kabayan Ginalit. Shoutout sa iyo, kabayan. So, ito yung comment niya sa previous ko na video. Hi, ma'am. Good evening. Matagal ka na bang DH dyan? So, nag-comment siya sa akin sa previous ko na video about sa pagtatrabaho ko dun sa Bahrain. So, doon siya nag-comment. So, ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, year 2022 to 2023, kung hindi ako nagkakamali, nakapagtrabaho ako sa Bahrain. Higit 1 taon akong nagtrabaho sa Bahrain. Hindi ko natapos yung kontrata ko dahil nagka-problema ako sa aking employer. So, umuwi ako, nag-break contract ako, kabayan. So, ang follow-up mo na question dito, kabayan, magkano sahod dyan? Pakisagot ko, first timer po ako. Dito pa po ako sa Pilipinas. So, sa experience ko, kabayan, ang sahod ko nung nasa Bahrain pa ako nagtatrabaho, 150 dinar. Dinar kasi ang pera dyan, kabayan. Pariha sa Kuwait. So, pero mas malaki ang palitan sa Kuwait kaysa sa Bahrain. Pero, same lang sila ng pangalan, dinar. So, ang sahod ko dyan, 150 dinar. Ibigay sa akin yun ng aking among babae kapag kapag sahuran ko na, kumbaga araw na ng sahod ko, binibigay sa akin ng cash 150 dinar yung sahod ko sa Bahrain dati. Pero ngayon, tumaas na. Nakadepende kasi yung kabayan
kung magkano ang sahod mo na nakasulat sa kontrata. Ang sa akin kasi, dati, ang nakasulat sa kontrata ko, 1,000 or 22,000, more or less. Yun ang sahod ko nung nasa Bahrain pa ako. Sa dinar naman, equivalent siya sa 150 dinar. So, nung nasa Saudi naman ako, 1,500 riyal ang sahod ko. Yun kasi ang nakasulat sa kontrata. 1,500 riyal. So, riyal naman dahil sa Saudi Arabia ako nagtrabaho. Nung nasa Bahrain pa ako nagtrabaho, ang sahod ko 150 dinar. Hindi ko lang alam kung tumaas na ngayon ang sahod ng mga kasambahay. Ang na-experience ko lang kabayan is ang sahod ko dati nung nasa Bahrain ako nagtrabaho 150 dinar. Yun ang na-experience ko kabayan. So yun lang din ang sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. So next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Ponsky. Shoutout sa iyo kabayan. So nag-comment siya sa akin sa previous ko na video tungkol naman to sa PG8. So ang tanong niya dito, paano po kung nagka-problema sa employer at naibalik sa agency? So kung nagka-problema ko sa employer mo kabayan at naibalik ka sa agency, dapat gawan mo ng paraan para hindi ka magka-problema sa PG8. Sa experience ko kasi kabayan, nung nag-loan ako sa PG8, nung umalis na ako at na-approve na yung loan, na-release na, binabawasan nila ng first payment. Yun ang binabawas nila para sigurado ka na makabayad ka sa next payment mo. So, binabawas na nila yung first na payment. So, isang buwan na yun na advance na bayad ko sa kanila. So, sa susunod ko na sahod, makapagbayad na ako sa kanila ng tuloy-tuloy kasi may advance na na first payment na binawas nila sa loan ko. Kumbaga, binawas nila sa pera na nirelease nila nung nag-loan ako sa kanila. So, yun ang experience ko kabayan. Kung bumalik ka sa agency, sinauli ka ng employer mo sa agency, nagka-problema ka sa employer mo, sikapin mo kabayan na makapaghulog ka sa PG8 para hindi nila dadagdagan yung utang mo kasi lalagay sila ng or magpipinalty ka, kailangan mo magbayad ng penalty sa bangko at mag-charge din ng service fee yung PG8. So, doble ang interest sa pera na inutang mo sa kanila. So, kailangan gawan mo ng paraan. Kung nagka-problema ka sa iyong employer at ibinalik ka sa agency at hindi ka nakapaghulog, sabi mo dito sa follow-up question mo na ibalik ka sa agency, kaya hindi ka nakapaghulog ng first hulog. So, ang sagot ko sa tanong mo kabayan, ang advice ko sa iyo, dapat gawan mo ng paraan para mabayaran mo siya ng tuloy-tuloy yung PG8. Dahil lalong lalaki yung utang mo kapag hindi mo siya binayaran on time. So, kung hindi ka nakapagbayad sa first hulog, dapat pag nagka-employer ka, mag-advance ka na ng payment sa kanila para hindi ka na magka-problema kapag araw na ng due date mo na, kumbaga araw na ng bayaran mo sa PG8. So yun ang dapat mong gawin kabayan. Kailangan mong gumawa ng paraan para hindi ka magka-problema sa PG8 dahil duble-duble ang interest nila kapag hindi ka nakabayad on time. So yun ang experience mo kabayan. Sa akin kasi, yung pag-loan ko lately, nakapag-loan ako sa kanila nung nagtrabaho ako sa Saudi Arabia. So, piprocess ko yung mga kailangan kong dokumento, mga requirements, pinasa ko sa kanila. At nung nandun na ako sa Riyadh, nagtrabaho na ako sa employer, saka pa na-approve yung aking loan sa kanila at saka pa din na-release. So, nung na-release na yung pera, binabawasan nila yan kabayan. Kasi nasa ano yan nila, nasa rules yan nila na
babawasan nila ng first payment kapag na-release na yung inutang sa kanila na pera. So, yun lang yung explanation ko sa comment mo sa kabayan. Yun lang yung sagot ko, yung advice ko sa comment mo. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. So, maraming salamat sa inyong comment, sa inyong suporta, at sa inyong panonood sa aking previous na video. Sana nakakuha kayo ng idea sa mga sagot ko, sa inyong mga tanong. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, huwag kalimutan i-like at i-share nyo na rin para makatulong ako sa iba, at mag-comment kayo sa comment section kung may mga tanong kayo tungkol sa mga sinishare ko sa inyo na mga topic, sa mga sagot ko sa tanong ng ating mga kababayan. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at manonood sa aking mga video. God bless sa ating